So design of shear reinforcement using NSCP 2015. So this is part 5, the last video for the shear topic. So in this case, we will add axial na, diba? Before, dun sa mga shear topics natin, ang member natin doon is subjected only to shear and flexure, diba? So where the VS is the same and VC dito naman ay mababago lang. Ang VC natin where member subjected to shear and flexural is this one. 0.17 lambda square root of FC prime BWD, di ba? Yan lang eh. But if subjected na siya to axial compression, you have to add a factor ng 1 plus NU over 14 AG. What's NU? NU is the factored axial load. Diba? Factored. AG is the gross area. Then dito, yun lang din yung dito. Ang galing. Diba? So this is for the simplified. Then meron pa tayong for detailed calculation. So picture nyo na lang. But never pa ito lumabas sa board exam. But I just want to introduce it para pag nakita nyo siya, sure kasi pag binigay ito sa board exam, is ibibigay itong formula na to. Same lang din naman to, madali lang ito intindihan, papaliwanan ko din. But maybe hindi mo siya lalabas. Kung ibibigay ko man siya sa exam, bibigay ko yung formula dahil medyo mahirap nga itong part na to dahil marami yung formula. But since ito lang naman, sige, paliwanag natin. For members subjected to shear and flexural only, diba? You have to solve this formula. 0.17 lambda the square root of FC prime plus 17 rho W VUD over MU BWD. Diba? But it must not be greater than 2.29 the square root of FC prime BWD. Di daw siya pwede na magpas dyan. Okay? Where VUD over MU must not be greater than 1. It must only be less than or equal to 1. Sir, paano pag lumagpas sa 1? Then the answer is 1. 1 lang yan. Okay? So yun lang yan. Pag nakita nyo siya. What is rho? Rho W is just AS over BD. Diba? Sa design, ano pa lang yan. Sa flexural pa lang. Pautulit tayo dyan. VU is the factored shear. MU is the factored moment. Diba? Paano naman pag subjected to axial? Pag detailed calculation. So, ganun pa rin. Ang nabago lang, itong MM. Dito MU, dito MM. Okay? Where MM is MU minus NU 4H minus D over 8. Oh. Yung NU, factored axial load. MU is the factored moment. Diba? H is the height of the beam. D is the effective depth over 8. Yun lang. Pero, hindi daw siya pwede magpas dito. Ito yung maximum naman. So, 0.29 lambda square root of 1 plus 0.29 NU over AG multiplied to the square root of FC prime BWD. Where when MN is negative, use maximum VC. So, sabi dito, pag yung MN mo doon na nasolve dito is negative, directly, wag mo na ito isolve. Ito na kaagad yan ang gagamitin mo. Kasi di ba dito, kailangan pa ito isolve sa ito. Kung positive, kung lalagpas. Pag ito lumagpas dito, ito gagamitin mo. But, pag nakita mo negative na, ito na gamitin mo automatic. Okay? Pero dito, unlike dito, VUD over MU must not be greater than 1. It is only limited to 1. In this case, VUD over MM need not limited to 1. Pwede rin siya lumagpas ng 1. Okay? So, yun lang. Pag nakakita ng mga ganito, for members subjected to significant axial tension, sabihin sa sobrang lakas ng tension niya, mostly ang nagbubuhat sa kanya is yung bakal. So, sa old code, ang ginagamit nila dito, yung VC nila, ginagawa ng 0. Kasi ang nagdadala na lang daw ng weight is yung VS. Diba? So, but in this case, yung NSCP natin ngayon, naglagay na siya ng additional na formula. So, you have to solve it na. And you must be taken or shall be taken as negative. Okay? Excuse me. Papause na.
Excuse me. Bawal na salita eh. Sorry. So, yun na ulit. So, this is the simplified and detailed calculation. But, most of the time, simplified lang ang ginagamit. Okay? So, ano tong dalawa na to? Pinakita ko lang. May papakita ko eh. Hindi naman kasi siya lagi sa beam lang. Pwede siya sa column, di ba? Paano kung ganito yung setup? Tapos, yung load mo papunta rito. Yan yung shear mo eh. Nasaan ang BW? Nasaan ang D? Maraming marito dito, di ba? Kasi, nagkakataon laging magkamukha yung ano natin eh, patayo, sa pahiga eh. Na, kung stirrups, dalawa, di ba? Dito, nasaan ang BW? So, tandaan, ang BW is perpendicular to the load. So, this is BW. Okay? Ang D is, of course, kung nasan nyo naiipit. So, ito yung D. Diba? Mula sa extreme fiber, papunta sa centroid ng mga last layer ng bakal. So, that is D. Ito yung naiipit. Ito yung compression part. Diba? So, dyan magsisimula yung D. But ang tanong, paano pag i-stirrup niya? Tinanong, ilan ang legs? Kasi kailangan mag-solve ka dito eh. Ilan ang legs dito? Diba? Ilan ang legs ng stirrups? So, assuming na i-project ko siya dito. Let's say, i-project ko siya dyan eh. So, may load ako dyan. Of course, ang crack ko niyan, papunta rito. Kaya, kung ganyan ang crack. Diba? Ang stirrup ko niyan, pag ganito. Diba? Kailangan para matulungan ko yan, ang stirrup ko, pag ganito eh. Ganyan yung stirrups ko eh, di ba? So, eto yan, no? Ilan ang tinamaan? 2. So, ganun pala, pag hindi nyo ito naintindihan, itong part na to, di ba? Titingnan nyo kung ano yung tatamaan, ilan ang tatamaan eh. Pag hindi nyo ito natandaan, dapat ganito eh. Tingnan nyo kung ano tatamaan. Kasi ito, pag natin, hindi ito tatamaan eh. Itong 2 ang mahalaga, yung pagtama dyan, di ba? Ngayon, pag hindi nyo matandaan, ganito para tandaan. Ito ginagawa ko. Bilangin nyo yung parallel doon sa load. Okay? Ilan yung parallel doon sa load? Ilan yung stirrup na parallel sa load? 1, 2. Therefore, it is 2 legs. Okay? So, the number of leg and D, yan, di ba? D and number of legs is parallel to the load. Okay? Ang BW always perpendicular to the load. Perpendicular 90 degrees, ba? Okay. So in this case, dito sa problem, dito sa kabila, pataas naman yung load. Nasaan ngayon ang BW? BW natin is perpendicular to the load, di ba? So BW is here. Ang D is nasaan yung kinocompress? Yung taas. So therefore, ang D natin, ito. Diba? Hanggang sa centroid. Tama. Ilan ang legs? Ilan yung parallel dun sa load? 1, 2, 3. Therefore, the legs is 3. 3 legs. Okay? Naintindihan? So, yun lang pala tandaan. BW is perpendicular to the load. D and the number of legs is parallel to the load. So, nasabi ko lang yan kasi minsan baka mamaya magbigay sa board exam na hindi equal yung stirrups, di ba? Magkaiba. Okay? So, this problem is medyo mahaba. Pero, real board exam problem siya. Diba? Similar. So, refer to the figures sa baba for simplified calculation. Ito, kaya sinabi ganyan, binigay kasi yung formula. So, gamitin din natin mamaya. Binigay ko rin naman. So, given B times H, 400 times 600. AST is 8 by 32 mm diameter. Sabihin nun, walong bakal na 32 mm diameter. Clear cover to
12 mm lateral ties is 40 mm. Concrete FC prime is 28 megapascal. FY is 415. Hindi binigay FYB, so assume na ito rin yun. Shear strength reduction factor is 0.75. Kahit hindi ibigay yan, dapat alam nyo. Diba? So due to the reversal lateral force, the design axial load due to combined effect of dead load, live load, and WL change as follows. So meron siyang wind load. For wind load due to positive x direction, ito yung mga load niya. Binigay yung mga factor, diba? MU negative 480, VU is positive 360, 70, NU is 1320 kilonewton. Pag due to x direction naman, negative x direction, ito yung load daw niya. Yan yung mga load niya. So, you have to check it both, ha. But no problem kasi isa-isa naman siya sa problem. Diba? Sorry. So, for the first question, determine the concrete nominal shear strength Kn for the positive x direction. Simplified calculation. So, tinatanong lang dito is nominal concrete strength. Diba? So, that is just VC, sorry. Using this, diba? Positive x direction. Ito yung figure. Given to. So, for problem number 1, sige, copy natin to. Kasi given yan. For number 1. Ang load daw, papunta sa positive. Diba? So, alam natin dyan na yung BW natin is 300. And, RD is what? Ano ang D natin? Mula dito, papunta sa centroid na to. Diba, this is 600. Minus 40, sinabi doon. Minus yung 12 na bakal, stirrups. Minus yung half ng 32. Baka may hindi pa nakakagets ito. Diba? From the centroid of the main bar yan eh. So, the answer is, anong BF natin dito? 532. Okay, mm. So, let's solve. Ang tinatanong lang naman, VC. Ano formula ng BC? O, kunin natin yung formula ng BC, ha. Sabi dito. O, ito lang formula ng BC, o. Binibigay din yan. So, ito. So, you solve 0.17 1 multiply by 1 plus NU. Anong NU natin? 1320. Ito sabi yung 1320. Positive x direction. But kilonewton siya, you have to make it in Newton. 14 times yung gross. Gross. 400 times 600. Multiply to the FC prime, which is 28. Diba? BWD is 400 times D is 532. Therefore, our VC is 266.63 kilonewton. So, yun lang. So, yun yung answer doon sa first question. 266.63 kilonewton. Okay? For the next, determine the concrete nominal shear strength Kn for negative x direction WL using simplified calculation. So, ito na daw ang gagamitin natin yan. Ito load dito. Okay? So, ganun ulit.
Copyhin ko to. Sige, para mas ma-visualize nyo. For number 2, our load is negative na. Diba? Pupunta na dito, sa kabila na. So, dahil may actual siya, ito ulit nga gamitin natin, di ba? Okay? So, VC is 0.17, 1 multiplied by 1 plus NU. Ang NU natin is, in this case, is 450. So, 450 times 10 raised to 3 all over 14 times 400 times 600. Diba? Square root of FC prime, 28. PW is 400. D is 532. Therefore, our BC is solve, post, and 217.06 kilonewton. Okay? So, yun lang. Diba? So, 2 points agad sa board exam. So, 217.06 kilonewton. Okay. Okay? So, for the next problem is determine the required spacing of the shear reinforcement applied. Apply code provision on spacing limits of reinforcement. Paano yun? Diba, kunin natin yung VU, which is meron na tayong VU. Solve for VS, diba? VS natin is, depende kung ano yung gagamitin natin na VU. Kaso dalawang VU natin, anong gagamitin natin sa dalawa? Tapos parehas pa sila ng VU. Sign lang pinagkaiba. The sign just, sinabi lang kung saan papunta, diba? Pero ang gagawin natin sa dalawa, check mo yung dalawa na yan pag sinolve mo. Solve mo yung VC. Sa dalawa na to, sa positive sa X, positive sa negative, ito yung dalawang V, sino nakuha mo? You choose the smallest. Yung pinakamaliit. Why? You have to assume the worst. Diba? Expect the worst. Pag in-assume mo ng pinakamalakas yung gagamitin mo, baka bumigay siya sa maliit. So, para pumasa siya, ang gamitin mo yung mahina. Diba? So, our VS, solve natin ang VS. V over V minus VC. Ang gagamitin natin yung smallest. Diba? Kung ito gagamitin natin, ang VU natin is 370. Diba? So, VU is 370 over 0.75 minus 217.06. Namamalat na si sir. Okay. BS is 276.27. Okay? Kilonewton. So we can say here, our VU is 370. But our VC is just 217. So sure yun na hindi na siya bababa ng PBC and 1 of PBC. Diba? So in this case, so, hindi siya lalagpas dito. So, sure yan, dito na yan. So, now, let's solve for limit state ng 0.33 square root of FC prime BWD. Diba?
and 0.66. So, din natin 0.66. Pero ito muna, try natin to. Baka naman pasado dito. Pag sinolve natin to, ang lalabas na value is 371.59 kilonewton. Okay? So, this is greater than Vs. So, what can we say? What can we imply, or what can we prove? We can say that Vs is less than 0.33 the square root of Fc prime BWD. Therefore, we will be using these formulas. Diba? This formula, sorry. Yan lang. So, gamitin natin siya. Gamitin natin. Ayan. Ito paghiwalayin ko. Kasi alam na natin na yan siya, di ba? Ulit lang, ganun pa rin naman eh. Pero nagkaiba lang pagkuha ng VC. Dahil dalawa yung condition natin dito, you get the smallest VC. Diba? In this case, we'll have AB. Ang AB natin is pi over 4 multiplied by 12 squared times 3 legs kasi sabi, di ba? Hindi naman pala sinabi, pero kung titingnan nyo, di ba parallel to the load? 3 legs. Nagkataon lang na tatlo din kasi yung perpendicular. Pero di ba dapat parallel to the load? So, we have 3 multiplied by 415 multiplied by D, which is 532, all over 276.27 times 10 raised to 3. Therefore, this will be 271.14 mm. In this part, you solve it na. Pi over 4, 12 squared times 3 times 415 all over 0.35 BW. Ang lalabas sa BW pala natin is 400, di ba? Ang lalabas is 1,005.76. So, malabo siyang pumasa dyan, di ba? So, ito, hindi ko na ito i-check. Hindi na yan mag-govern, di ba? Kayo na bahala. I-solve on your own. Here, D over 2, ang D natin is 532 over 2. Therefore, the answer would become 266 mm. Here is 600. Ano yung smallest? The smallest is 266, diba? So, ito. So, that's the answer. So, if we have an increment of 5, the answer is 265. Diba? So, lagay ko dito 265 na lang. Okay? So, that's it for this problem. Hope you get it. Ang iba lang dito pagkuha ng VC. Diba? So, that's the end of our discussion about the shear reinforcement. Okay, goodbye and thank you.